firm a foundation, ye saints of the Lord, is laid for your faith in this excellent word. What more can he say than to you he has said? To you who for refuge to Jesus has fled. Not I am with thee, O be not dismayed, for I am thy God, and will still give thee aid. I'll strengthen thee, help thee, and cause thee to stand, upheld by my righteous omnipotent hand. I call thee to go, the rivers of sorrow shall not overflow, for I will be with thee, thy troubles to bless, and sanctify to thee thy deepest distress. Soul that on Jesus has leaned for repose, I will not desert to thy foes. That soul, though all hell should endeavor to shake, I'll never, no, never, no, never forsake. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nasasayahan kami na sinasamahan nyo kami dito po sa St. Paul United Methodist Church tuwing umaga. From Mondays to Saturdays sa ating prayer covenant. At ngayon po meron na ho kaming face-to-face midweek worship service every Thursday at 6 p.m. And ang ating divine service tuwing linggo at 10 a.m. and Vesper at 6. Meron na rin po kaming Sunday School kung saan nagsisimula po to ng 9 o'clock. Aasahan namin na sasamahan nyo kami sa alinman doon sa mga activities na ito. Dito po sa St. Paul United Methodist Church. Sa umagang ito, samahan nyo ako pagbulay-bulayan natin mula sa aklat ni Marcos. From chapter 6 verses 14 hanggang 15 at then tatalon po tayo from 18 hanggang 20. From the New Life Version, King Herod heard about Jesus because everyone was talking about him. Some people said John the Baptist has been raised from the dead. That is why he is doing such powerful works. While other people said he is Elijah. Others said he is one who speaks for God like the one of early preachers. John the Baptist had said to Herod, "It is wrong for you to have your brother's wife." Herodias became angry with him. She wanted to have John the Baptist killed, but she could not. Herod was afraid of John. He knew he was a good man and right with God, and he kept John from being hurt or killed. He liked to listen to John preach, but when he did, he became troubled. Sabi nila sa gawain ng Diyos, no, marami pong kumakalaban, no, at hindi maiiwasan yon. Ngunit sabi rin nila kung bakit naman din, pag kinakalaban mo ang gawain ng Diyos, mas madalas ikaw ang may problema at hindi yung gumagawa. Gaya ng kasabihan na lang po na kapag binato ka ng bato, batuhin mo siya ng tinapay. Di ba po, napakahirap isipin bakit.
Di ba po? Because it is our instinct to fight back. Di ba? To hurt more. Nasaktan tayo eh. But does it help us to see other people suffer? Just as they fight, they find ways to stop you and tell others that you are wrong. And yet, sa kahuli-hulihan, kapag ikaw ay tama, at ikaw ay umaayon sa mga sinasabi ng Diyos na dapat gawin, napapanalo mo yung laban. And the more they push, you let them see you fall, but they are not happy that you are able to stand up again. Reminder po, that when you have God's help, gaya ng sinabi sa Ephesians chapter 1:13, when we are marked by the promised Holy Spirit, we will advance, eventually conquer. Why? Because love is our motivation and God's approval is our reward. No. Number 2 po, kung pagbubulay-bulayan natin, bakit troubled si Herod? Guilty conscience po yan. Sapagkat ang guilty conscience has you retreating or unable to enjoy your battle. No? Sabi nga nila, kapag ikaw ay tama at lumaban ka at nanalo, masaya ka, no? Natuwa. Ngunit iba, kapag alam mo namang hindi ka na nga tama, ngunit pinaglaban mo pa, bakit hindi ka masaya kapag nanalo? Lalo pat pag sinabi mong, sana dapat ganito, sana dapat ganyan. And that is what happened to Herod. Nung narinig niya tungkol kay Kristo, natakot siya. Ang pakiramdam niya, nabuhay si John the Baptist. He is risen. At alam naman ho natin na it was Jesus actually who rose from the dead. Why? Kasi he feared John when he was alive. Why did he fear John? Kasi lahat ng naririnig niya kay John, not only was he fascinated, he felt it was right. But, of course, since he was placed as a king by the Roman Empire, kailangan sumunod siya sa Roman Empire. And that was to consider John as an enemy. No? Ngayon, akala niya, okay na siya kapag napatay na niya si John. Tapos na ang salita, wala na siyang maririnig. Pero, kung bakit ba daw, mas lalong natakot siya. Na tuwing may naririnig siyang nasabi ni John, or tungkol kay John, at gaya nga nito, tungkol kay Kristo, nanginginig siya, natatakot. Naniniwala siya na yung sinabi ni John about risen from the dead, nangyari. At yun ay si Kristo. Pero, sa kanya baliktad. Ang akala niya si John the Baptist ang nabuhay sa kabila ng pinapatay niya to. When did we ever have a restful sleep kapag naaalala natin ang nagawa nating hindi maganda? No? Ang nasabi nating hindi maayos. Ang hindi natin natulungan ang isang kaibigan. No? Andyan po ang pag-uusig ng ating sarili na dapat may ginawa tayo at dapat hindi tayo basta na lamang tumalikod. Ang ating aralin sa umagang ito ay nagpapaalala sa atin na kapag tayo ay mali, alam ho natin yon at dapat nating ituwid. At ganoon din naman kung ang paniniwala natin ay hindi rin tama. Kapag may naririnig po tayong mga salita na tama, di ba po, tayo ay troubled because palagi nating minsan nasasabing, alam mo, may point siya. Ngunit, sabi dito, at pinapaalala sa atin nitong verses dito, na kapag
ang Diyos ang iyong sinusunod bilang ruler or guideline sa mga bagay-bagay at ang mga tinuturo niya. At dahil empowered na tayo by the Holy Spirit when we accepted God as our personal Savior, we find ourselves knowing na we made a mistake and that we should correct it or even say sorry. No? Why? Alam mo nyo, napakasarap po kapag ikaw ay may nagawang mali at nagsorry ka. At tinanggap lalo pa nung tao na kung saan ka nagsabi ng sorry. Minsan ho, naririnig natin na kung kahit man hindi tanggapin ang sorry nyo, the fact that you had said sorry and sincere about it, kung bakit ho kayo mas maluwag ang pakiramdam kesa dun sa ayaw tumanggap ng sorry. Madalas ho ang galit. Diba po? Lalo pat ang mga gawaing hindi tama. Walang katapusan ho yan kapag inumpisahan. At walang katapusang guilt conscience ang naating nararamdaman. Diba po? Pag may ginagawa kang kasalanan na walang nakakita, pero alam mo ang kasalanan. Hindi ba ho, pag may narinig kayo from somebody else about the same thing, ano ang reaction mo? Parang shocks. Ganun ako. Hindi ba po? And that is what happened to Herod. And that is what this morning ang tinuturo sa atin. No? Ang pagtutuwid gaya ng pagpaalala ni Pablo, sabi niya ay tama, lalo po't kung ang pagtutuwid nito ay ayon sa itinuturo ng Diyos. Ngunit pinapaalala pa rin sa atin at gaya sa sinabi sa isang Sunday school lesson, be respectful, be mindful, and remember that you are doing this out of love, not anything, not of anger, not of the feeling na mas tama ka kaysa sa kanya or even because of power tripping. But you are doing this out of love. Gaya ng ginagawa ni Jesucristo sa ating buhay. Minsan tayo ay tinutuwid niya. Hindi man natin na gustuhan ang pagtutuwid na yon, ngunit ginawa niya yon pa dahil mahal niya tayo. At hindi niya kayo pababayaan sa kabila ng sakit na nadama natin, ay nagbibigay siya ng paraan, nagsapadala siya ng tao na magbibigay comfort sa atin at maintindihan kung anong ninanais ng Diyos sa ating buhay. Kaya't sa umagang ito, pinapaalala sa atin na kapag kayo ay tama, okay lang, di ba po? Pero alalahanin nyo, be mindful sa taong kinakausap, be mindful sa mga words na ginagamit mo para iayos ang bagay-bagay. At ang gusto mo ay hindi para i-punish at i-correct yung tao. Kung hindi nais mong mag-reconcile kayo at iayos ang inyong pakikisama. Ganon si Kristo sa atin at ganon din dapat tayo sa iba. Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagpapalang pinagkakaloob niyo sa amin. Sa paalala, Panginoon, na kami bilang mga tao ay maaring magkasala, maaring magkamali. Ngunit, Lord God, sa inyong patnubay at gabay, sa tulong ng Espiritu Santo na inyong pinapadala, naiayos namin ang mali, Lord God. Naiintindihan namin ang aming pagkakamali. At patuloy nyo kaming ginagabayan patungo sa isang buhay na matuwid at naaayon at punong-puno ng pag-ibig at kasiyahan. Lalo po't, Panginoon, ang buhay namin na inaalay para sa inyong kabutihan at glorification. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.